Tama po yung sinabi niya sa ating pagsisimula ang problema. And now, magbibigay po sa atin ngayon ng pinakamahalagang mensahe ngayong umaga. Ang mahal ng Pasig, ang mayor ng Pasig, palakpakan po natin, Honorable Mayor Vico Soto! Maraming salamat. Upulang po muna tayo. Magandang umaga, Barangay Kalawaan. Kamusta po kayo? Mabuti po! Mga nanay, okay lang po kayo? Alam po, kanina pa kayo. Galing po kasi kami sa birthday ni Dr. si Rizal sa may Bunga Rainforest Park, sa may Rizal Pavilion. Kaya pasensya na, balita ko po. Alas 5:30 ng umaga, nandito na daw po kayo. Kaya sana hindi kayo masyado nainip sa pag-aantay. Maraming salamat. Una, pinapress sa ating mga opisyalis sa bawat residente po natin. Good morning po. Good morning po. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa amin ni Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, pati si Councilor Simon. Siyempre, binabati ko rin po ang mga opisyalis ng barangay sa pangunan ni Cap Jess Gabiola, sa ating mga kagawad. Father, maraming salamat po ulit, as always. At sa lahat po ng mga taga-barangay, sa mga kasama natin sa LGU, ito po isa-isahin ng mga kasama natin. Pero siguro nakikita naman po natin na tuloy-tuloy yung progreso ng lungsod ng Pasig. Tuloy-tuloy na i-maintain pa natin yung mga pagbabago at reforma na nasimulan na natin. At ito pong mga pagbabago at reforma na ito ay nagbubunga ng maganda. Nagbubunga ng magandang programa, nagbubunga ng mas maganda pang serbisyo mula sa ating lokal na pamahalaan, mula sa Kalawaan hanggang sa iba pa nating barangay. Nakikita naman po siguro natin kung nadadaan po kayo ng Ilisco Road. Pinapagawa na po ang Ilisco Road, matagal na pong problema at hindi siguro natin yung pagpapagawa ngayon, hindi yung tatagal lang ng 2 o 3 taon, kundi talagang pangmatagalan yung ginagawa natin para maiwasan yung sobra-sobrang abala sa mga motorista at sa mga mananakay po natin. Ang ginawa po natin ay one-day cement ang ginagamit po natin. So, siyempre, may tagal pa rin yung pagbubungkal, pero yung pagpapatuyo ng simento, napakabilis lang po kung mapapansin po ninyo. Kaya hindi tayo nagsasara ng kalsada. Kalahati lang yung pinapasara, tapos nag-stop and go na lang po tayo. At sigurado po na pakikinabangan ito. Kahit hindi man kayo mismo ay hindi man kayo dumadaan doon araw-araw, sigurado po ay makikinabang po tayo sa programa na yun. Sa ibang bahagi pa ng Kalawaan, malapit sa Barangay Hall, may mga pinapagawa din po ang inyong LGU. Siyempre, may mga DPWH project din paminsan, gaya ng health center, sa tulong ni Pong Roman. Yung mga kalsada sa paligid doon, LGU naman po nagpapagawa. Yung sa Croba, nakita niyo po siguro, malapit naman po dito, yung pinagawa po natin na Box Culvert Road, yung matagal ng problema na kahit tricycle, hindi pwedeng magkasalubong. Ngayon, maayos na po, pati yung sa Miranco, inasikaso po natin. At ngayon naman po, nandito tayo. At sana po ay maayos ang pagkakagawa. Alam niyo, sa pag-monitor ng mga proyekto sa infrastruktura, napaka-importante din ang papel ng barangay. Napaka-importante rin ng responsibilidad, pati ng HOA. Dapat monitor natin, tinitingnan natin, tama ba yung gawa, tama ba yung sukat, at sigurado naman po ako na ganoon ang nangyari dito po sa inyo. Kaya sigurado maayos po ang gawa natin. Sa total po, kahabaan po nito, nasa 4 na kalsada po ito para sa kaalaman po ng lahat. Bagamat nakikita nyo naman po, baka hindi nyo po alam yung ibang detalye. Dito po, at minamabuti po natin na tuwing may programa tayo, ay kinukwento natin sa taong bayan ng detalye ng pinapagawa. Hindi lang tayo basta nagpapagawa, dapat alam nyo po na naging maayos yung proseso, naging maayos yung public bidding, maayos yung presyohan, maayos yung hanggang sa pagpapagawa. Ito pong kalsada natin, kasama yung mga interior roads ng Hubson, ay nasa 5.5 million pesos. Baka magulat po kayo, bakit 5.5 million lang samantalang nasa 4 na kalsada, 541 linear meters po ang haba ng pinagawa po natin. May kasamang hindi lang kalsada, siyempre, kundi pati yung drainage kasama po rito. At marami nga po nagtataka, bakit napapagawa ng
gobyerno na ganito lang kababa, pero maayos naman yung kalidad. Makikita niyo po, tatagal po ito. Maayos po ang pagkakagawa. Dahil po yan sa mga pagbabago na pinaghirapan natin, yung mga prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno na tinagulod natin mula 2019. Hindi po naging madali. Hindi siguro naiintindihan ng iba. O baka kumukontra pa nga yung iba kasi mas gusto nila dun sa lumang kalakaran. Mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Pero tayo po tuloy-tuloy lang dahil nakararami sa mga pasigilyo ay naniniwala at nakikita yung mga bunga ng pinaghihirapan natin, pinagsisikapan natin ng pagbabago dito sa lungsod ng Pasig. Kaya dire-diretso lang po tayo. Hingi lang po akong konting pasensya sa inyo. Ito, inkalsan, wala na pong problema. Tapos po ito, maayos po ito. Pero hingi po ang pasensya kasi alam niyo po, naikwento ko naman sa iba sa inyo. Pati pag nag-house toast ko, nag-iikot po kami dito, nila vice, ng mga konsihal. Madalas po, naikwento namin sa inyo yung iba sa mga plano namin para sa Barangay Kalawaan. Para dito mismo, siguro, nakita niyo naman, di ba, nagpagawa tayo ng parang opisina o multi-purpose substation po dyan. Pero yung sa totoo, yung isa sa malaking proyekto talaga natin dito, ay ililipat natin yung health center natin dito. Yan po talaga yung, hindi po dito, sa kabinet. Hindi, ito po talaga yung plano natin na medyo, sabi, dapat bukas ang inyong pamahalaan. Gusto ko, alam ko kung ano ang nangyayari. Para sa kaalaman po ng lahat, para alam niyo po na talagang nagtatrabaho kami, may mga konting, hindi natin, nagkaroon ng konting aberya, may mga iba lang sinusubukan i-delay yung proyekto natin. Dahil alam niyo naman po yung malaking bakanting lote dyan, hindi po yan pag-aari ng LGU. Pero ito yung nakita natin na pinakamagandang lokasyon para ilipat yung health center po natin. Nakita niyo po yung health center sa Ismar, di ba, napakasigip, napakaliit. Yung sa Barangay Hall naman, maganda na ngayon, DOH standard na po siya ngayon, sa tulong ni Kong. At tumulong din yung engineering department natin dyan para sa specification, para sa sukat ng mga kwarto. Pero sa totoo, kulang po yan. Kailangan natin ng isang health center dito po sana. At yung budget, handa po. Yung plano, handa na po tayo. Ang naging problema lang po, yung sa lupa. Na nagtatrabaho tayo, sa totoo, ilang taon na natin na inaasikaso ito. So siguro yung may-ari ng lupa, baka nung una, ayaw pang ibenta, kayo naman na gusto nilang ibenta, parang may mga issues sila dun sa kumpanya nila. Hindi na para ikwento ang buhay nila. Pero ang mahalaga, nagtatrabaho ang inyong pamahalaan. At sa katunayan, wala naman silang choice kundi ibenta yan sa lokal na pamahalaan. Dahil, di ba, sa ating konstitusyon, pwedeng kunin ng gobyerno for public use ang lupa, basta for public use, at meron naman just compensation. Pabayaran naman natin sila. Hindi naman sila agrabyado. Pabayaran natin sila sa ngayon. Sa kasalukuyan, sa negotiations po kami. Para lang po alam niyo kung bakit nagkaroon ng konting delay, para alam niyo na totoo yung sinasabi natin na talagang nagtatrabaho tayo. Nung una po kasi, dalawang lote nila ang bibilhin sana ng lokal na pamahalaan. Alam niyo naman po siguro yung tinutukoy ko na dalawang lote. Dalawa lang naman yung malaking lote na makikita niyo sa malapit dito. Nung una, dalawang lote po yung bibilhin sana ng ating lokal na pamahalaan. Siyempre, yung may-ari ng lupa, ayaw nila ibenta sa hindi daw pwede. So magpapile na kami ng expropriation. Habang ginagawa, ang balak po talaga natin dito, yung malapit dito, yun yung health center, basketball court, multi-purpose, at saka park, para may paglalaruan naman yung mga kabataan. Yung pangalawang lote nila, bibilhin sana ng pamahalaan para sa housing, para sa mga kailangan i-relocate mula sa mga danger zone natin, yung malapit sa ilog. Kaso, magandang balita ay may nabili po ang lokal na pamahalaan. Kung alam niyo po yung sinasabing lupa ng NASCOR, nabili na po yan ng lokal na pamahalaan. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan yung pangalawang lote dito dahil mas malaki yung nabili ng LGU. So, nagbago po yung plano. Hindi na po namin final yung expropriation ordinance, umulit po kami ngayon ng negosasyon. Kaya nagsimula po kami ulit dito last year ng negotiations, parang isang lote na lang po
o kahit kalahati nga lang po, kahit 3/4 lang or 2/3 ng lote, sapat na po yun kasi malaki-laki naman po ito. Sapat na po yun. Ulitin ko po, ang balak natin itayo po dyan ay head center, multi-purpose with basketball court, playground with park para sa mga kabataan at konting road widening para lumuwag naman ng ating. Ito po, yung mga sinasabi natin, alam niyo naman hindi ako mahilig mangako, pero itong sinasabi ko, sigurado naman po ito. Yung timeline na lang po, yung pinaka-challenging dahil hindi pa siya pag-aari ng gobyerno. Inaayos pa namin. Oras na matapos po ang negosasyon, kung hindi maayos ang negosasyon, expropriate natin. Ibig sabihin, magpapile tayo sa korte para makuha natin, tuloy-tuloy na po ito. So, ulitin ko po, ang ibig ko lang sabihin, itong mga plano natin ay sigurado. Pero, magtatrabaho tayo, tulong ng ating City Council para mapaiksi yung timeline. At syempre gusto ko naman na sa termino ko matapos yung mga sinasabi. Kaya sa lahat ng taga-Amson, sa lahat ng taga-Purok Salis, sa lahat ng taga-Barangay Kalawaan at sa lahat ng Pasigenyo, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Magtulungan tayo para sa ikagaganda ng Kalawaan at ng buong lungsod Pasig. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank you very much, our beloved Mayor, Honorable Vico Soto. May mas importante naman talaga na naganap dito eh. Di ba yung mga iba-iba mga tulong na naganap dito, ito naman talagang trabaho po ng isang gobyerno. Kaya again po, sana pangalagaan lang po natin itong ating kalsadang bago, pati yung drainage, at sana po ay siguraduhin natin na malinis siya lagi. Muli po, mabuhay po ang Barangay Kalawaan, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po sa ating mahal na Congressman Roman Romulo. Ngayon naman po ay mabibigay po sa atin ng isang mensahe ngayong umaga ang ating Vice Mayor Dudut Jaworski. Okay na sana, Dudut pangalan. Magandang umaga po sa ating lahat. Mayor Vico, Congressman Roman Romulo, kay Councilor Simon, kay Cap Jess, sa ating mga kagawad. Of course, kay Mother Melvin, at sa ating lahat po. Dito kay Press Edits po. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga. Itong araw na to ay special. Hindi lang dahil meron tayong inauguration dito dahil ngayon ang araw ng kapanganakan ng ating pabansang bayani sa Rizal, ang Goyo. Kaya napaka-special po ng araw na ito at buti naman po nagkaroon tayo ng pagkakataon magkita-kita sama-sama dito sa blessing ng ating drainage canals at mga daanan po natin. Isa lang pong paalaala sa aming pag-ikot-ikot, araw-araw meron po kami Coprang Kailisan at yan po ay ginagawa po natin kasama ng Engineering District, kasama po si Kong Roman, si Mayor Vico. Pagsilip po ng ating mga drainage, ang laman ay ang alam niyo kung ang laman? Puro basura. Pag nagbaha, sinisisi ng tao ang gobyerno. Pero ang tanong, sino ba nagtatapon ng basura sa ating mga drainage? Tao din. Kaya po ako yung magpapaalala ngayong umaga na sana simulan po natin sa pagtuturo ng ating mga anak, mga bata na maliliit pa, na kung kailangan po natin o gusto natin mapagandang ating komunidad, tayo mismo huwag maging parte ng problema. Dahil yung iniisip natin na walang nakatingin, konting basura lang ito, nilalagay natin sa mga singit-singit, ng mga butas para sa ating mga kanal, pagmulan naman po yan po ibabalik sa atin. Diba? Kaya ngayon pala, ituro na po natin sa ating mga anak yan. At sa ating mga magulang, lalo-lalo na, maging mabuting ehemplo naman po tayo. Alam ko, hindi perfecto ang pagkukuha ng basura dito sa atin sa lungsod ng Pasig. Wala pong perfectong pagsusundo ng basura sa tamang oras, unang-una dahil sa traffic. Pero tuloy-tuloy po natin i-improve. Ang pakiusap ko lang sa ating mga nanay at tatay, pag hindi po ito dumadating o lumampas yung oras ng pagtapon ng basura, huwag niyo naman abutan ng 10 piso yung kapitbahay o yung anak ng kapitbahay niyo para itapon yung basura ninyo. Ito po yung ginagawa, ay alam ko yan. Ginagawa ko yan sa buong Pasig. Diba? Minsan, ay nakalimutan ko ilabas yung basura.
Nene, halika dito. Ito 10 piso, hindi yung basura itapon doon sa basura. Yung bata naman, walang alam kahit saan itatapon. Pero ngayon, lalo na po, natag-ulan na. Maniwala po kayo. Alam ko, dito sa Caloocan, may mga lugar dito na hindi pa masyadong maganda ang drainage. No? Meron, yung sa inyo, maayos na. Kaya paano yung mga ibang lugar na mababa? So yung basurang tinapon nyo dito, lalakbay po yan sa ilalim at pagpapara kung saan. Huwag po natin gawin yan sa ating komunidad. No? Tayo mismo, magmahalan, respetuhan tayo, at mas malayo po mararating natin bilang isang lungsod. Napakadami na ho ng mga ating pagbabagong naumpisa ni Mayor Vico ni Pang Roman sa loob po ng City Hall. Pero kahit anong gawin namin pagbabago sa loob po ng isang gusali, kung hindi po ito bababa sa puso ng bawat isang Pasigueño, sayang po pagkakataon natin. Tayong lahat, magkaisa, ang maging parte, katulad na sinabi ko kanina, ng mga solusyon sa problema ng ating lipunan at sabay-sabay po tayong uunlad lahat bilang isang mamamayang Pasigueño. Congratulations po sa inyo lahat. God bless and good morning. Maraming salamat po sa ating Vice Mayor, Honorable Dodot Jaworski. At syempre, nagpapasalamat po talaga kami lahat kasi yung sinabi po ni Mayor Vico is that is land and water use plan. Yun po. Kaya thank you very much. Right now, we start ka po, may call on our blessing and inauguration, Father Melvin Ojeda. Ayan po. Ribbon cutting po. Together with our beloved Barangay Captain, Honorable Jesse Bigaviola, and Council, and our President and Member, Officer. Ayan po. With the ribbon cutting, we start the count off. 3, 2, 1! Palakpakan natin ang ating mahal na Mayor Vico Soto! Kasama po ang kanyang konseho sa Pasig. Andyan po ang ating Councilor Simon Tantoco. At syempre ang ating Barangay Captain Jesse Bigaviola ang konseho. At si Reverend Father Melvin Ojeda. Okay, tayo po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Si Kristo, ang anak ng Diyos, sa dumating sa daigdig upang kanyang tipunin ang mga nagkawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Anumang daan at naghahatid sa atin para magtipon-tipon ay pawang na ayon sa layunin ng Diyos na naghahangad pag-isain ang mga pinaglalayo sa bundok o ilog at naghiwalay na po. Halina't manalangin tayo sa Panginoon upang lahat ng mga proyektong ito ay pinagbasbasan at magsigawa ng makinabang tayong lahat dito. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang kapiling namin lahat upang itaguyod at magtiwala sa iyong piling. Sa iyong pagpapala, pangunahan mo ang mga daraan dito sa samahan ng paglalakbay upang ang iyong tulong makamtan nila sa tanang inaasam. Sa maluwalhating makarating sa parurungan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Our Father,